Na nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa natin. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo. Basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Umantang mamatay na lang yung pagpunta nila. Pero, usara na itong kasagasin una-una ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na pataasin pa kasi marami pa tayo item sa agenda. So, Reaction TV PH, welcome back po sa ating channel mga ka-reaction. Reaction. Magre-react po tayo ngayon kung saan nahuli po si Stella Kimbo na pinahuli niya pala ang kanyang Marcos Jr. na amo sa kanyang pagsisinungaling. Unang-una, alam po ninyo mga laying sinungaling, talagang mga sinungaling yan. Kasi kapag sinungaling ka, sayaw sa gusto mo, lilitaw po ang kasinungalingan mo. Dito po sa video na ito, mismong si Stella Kimbo, hindi ko alam kung kakampi natin si Stella Kimbo o hindi. Pero kung ganyan ang ginagawa niya, ituturing ko na siyang kakampi. Kasi, total, yumayaman naman siya. Kasi yumayaman si Stella Kimbo kasi marunong silang manage. Marunong silang mag-manage ng budget sa bahay. Sa bahay po, dun sa House of the Representatives. Kaya naman mga minamahal kong kababayan, itong si The Junior, ito pong si Marcos Jr., talagang huli. Hindi ko alam kung makukulong. Marami po tayong pag-uusapan dito sa channel na ito na kahit kailan, kahit lumipas pa ang 1,000,000 taon o 2,000,000 taon, kung buhay pa tayo nun, hindi po ipapalabas ito sa mainstream media. Kasi po sa mainstream media, nagtataka ako ngayon, parang hindi na sila nagre-react. Hindi na po sila nagre-react sa nangyayaring mga kabulastugan sa ating gobyerno. Kasi po marami na pong mga hayop sa gobyerno. Hayop yung pong nasa Department of Agriculture. Yung pong mga hayop, yung may mga baboy. Di ba nakakakita po kayo ng mga hayop? Pero itong mga hayop sa lipunan natin, dahig pa nila ang isang cobra. Parang nabaldado na yata ang ating gobyerno ngayon. Isipin niyo, sabi ni Marcos Jr., Sir, Mr. President, ano pong masasabi niyo sa mga drug syndicate? Bahala kayo. Hindi po kayo kinakabahan sinabi niyo yung bahala daw ang mga drug lord tsaka drug syndicate? Kung ang Pangulong Duterte sinabi mo sa kanya yon, ay papalabas ko mamaya. Alam mo kung sasabihin ng Pangulong Duterte sa mga drug lord tsaka drug syndicate? Alam nyo na po yung lahat. Liliwanag ang maraming bahay. Magkakaroon ng tarpaulin dun sa tapat ng bahay na mayroong picture. Tapos kikita na naman yung si St. Peter, hindi po baka hindi po paid advertisement ito. St. Peter, baka naman. Pero bago po natin na pag-usapan yung mga ganyang St. Peter, pakinggan muna natin dito si Marcos Jr. Hindi ko sinabing sinungaling si Marcos Jr. Hindi ko sinabing magnanakaw si Marcos Jr. Sinabi po ninyo yan, huwag niyo kong idamay dyan. Ako'y nagre-react lang dito sa mga sinasabi ninyo. Meron pa nga nagsabi dyan na nabubugbog daw sa asawa niya. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya.
Okay, ipalabas na po natin ha. Hindi ko alam kung kasinungalingan to, pero ito ay kasinungalingan. Ito, palabas po natin. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ulitin po natin ha. Ulitin natin. Ito, hindi tatagal talaga. Ito, nakita po yung pagmumukhang yan. Mukha bang mapagkakatiwalaan yan? Yung earmarks daw, earmarks ang pinag-uusapan dito. Ang earmarks, tingnan nyo po yung kanyang ears. Kaya pala hindi niya alam ipaliwanag yung earmarks. Baka hindi siya umarap sa salamin, hindi niya nakikita ang kanyang mga ears. Dapat pag nakita niya ang kanyang mga ears, maalala niya ang earmarks. Hindi pwedeng gasusin kung sa... Naligaw na naman tayo. Ang dami kasing issue ng babae na to eh. Ang hirap yata maging girlfriend to, no? Kasi bakit? May asawa na eh. Papatayin ka ng asawa niyan pag ginelfriend mo yan. Kaya kayong nangangarap na maging girlfriend yan, hoy, itigil nyo yan. Taken na yan. Okay po, pakinggan muna natin si Marcos Jr. dito. Honorable Brosas, that you have 3 more minutes. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. 5,000. Ibig sabihin, kung 5,000 project yan, may 5,000 daw eh. Ulitin natin ha, Marcos Jr., pasensya ka na. Ikaw yung nasa hot seat ngayon. Ito po. Yan. Sa bagay, Marcos Jr., huwag kang mag-alala. Habang nakaupo ka dyan, ikaw nasa hot seat. Kaya kung ako sa'yo, Marcos Jr., bumaba ka na dyan. Oo, bumaba ka na dyan. Magpakaligaya na lang. Honorable Brosas, that you have 3 more minutes. Mahigit 5,500 Sinungaling. Sinungaling. Magnanakaw. Mambubudol. Pangit. Yung kapitbahay ko. Okay? Ito po. Itong si Da Junior, itong si Marcos Jr., 5,500. Tingnan po natin dito ha. Dito, mangyayari dito, ang kanyang inaalagaan na pinagkakatiwalang si, anong pangalan nito? Si Stella Kimbo, yun, patay. Ipinahuli po niya. Kaya kung makukulong to si Marcos Jr., ang may kasalanan si Stella Kimbo. Hindi, joke lang po yun. Disclaimer lang po ha. Kung makukulong si Marcos Jr., ang may kasalanan, yung judge. Hindi niya tinanggap yung suhol. Hindi, joke lang po yan. Ano lang, kwento-kwento lang yan. Kwentong barbero lang tayo dito, no? Yung barberong hindi nagsisinungaling. Ito naman mga mainstream media na to, magkano? Magkano ba yung kasunduan? Ang sinasabi ko po mga mainstream media, hindi po yung mga mainstream media na mainstream media. Hindi, nabayaran na po. Kaya lahat po ng pinag-uusapan natin dito, mga minamahal kong kababayan, hindi nyo po maririnig sa mainstream media. Ito po ha. Pakinggan po natin pakinggan natin to na komunista to. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may Kasi nagpapasikat tong si Brosas, ipinagmamalaki ng administrasyon, bla bla bla, para lamang makita nila na merong minority tsaka majority. Pero sa likod ng nagiinuman yan. Nagiinuman ng tubig pagkatapos magsalita kasi nakakamalat yung mga pagsisinungaling. Ito po, pakinggan po natin ha. Brosas, pasok! Hindi naman to si Castro, no? Si Castro para medyo ranggu na eh, ranggu. Ito po. 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito? Marami doon na medyo hindi natupad.
Niloloko tayo ni Marcos Jr. eh. Ito yung tahuan niya. Ito itong alipores niya to. Pakinggan po natin itong alipores niya to. Kasi ako, inaaral ko po kasi yung mga bibig nila eh. Minsan yung mga bibig nila, mayroong mga kapangyarihan yan. Katulad po nitong Marcos Jr., pagmasdan po niyo yung bibig niya, mayroong kapangyarihan. May mga kapangyarihan namang bibig ng mga yan eh. Kapag ang mga tao masaya, maganda po ang lumalabas sa mga bibig nila. Kapag ang tao lubog sa baha hanggang leeg o hanggang bumbunan, aba, maraming hindi natupad ito. Pakinggan po natin ha. Wala stick itong mga to, hinayupak itong mga to eh. Pakinggan po natin. Madam Speaker, anyari sa mga flood control projects na ito? Marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon. Hoy, The Junior, ayusin mo ang pagsasalita niya kasi nakakahiya naman. Mismong tauhan mo, naku po. Dito po kasi nagre-react po tayo dito para po malaman po natin ang mga kasinungalingan, ang mga kabulastugan ng Administrasyong Marcos Jr. Dito po masaya po tayo dito sa community ng Reaction TVPH eh. Kasi marami akong naririnig dito, nawawala daw yung mga problema nila dahil na pag-uusapan po natin yung mga problema ng may problema. Ibig sabihin po, hindi na niya naisip yung problema niya katulad po ni yung taga Iloilo, si Madam Rosa. Narinig ko po, sabi niya, Mr. Reaction, pagka pinapakinggan kita, nawawala yung problema ko eh. Nag-reply po ako sa kanya, hindi po ako pwedeng magsalita ng 24 hours para 24 hours wala kang problema. Sabi ko, matulog naman tayo, ma'am. Ito po, tuloy po. Sa original plan. Walang yato. Sabi ni The Junior, 5,500 na daw yung nagagawang flood control nung wala pang flood. Tapos, nung dumating yung bagyo, binaha ang buong Pilipinas, hindi po buong Pilipinas, yung yung mga binaha lang. So, ano sabi ni The Junior? Binangga ng barko yung flood control. Si Marcos Jr. po kasi, ganito po kasi yung story ni Marcos Jr. eh. Si Marcos Jr., ang alam lang niya, duran-duran. Buti pa si Pangulong Duterte, nag-enjoy din ang Pangulong Duterte. Hindi nga lang sa duran-duran, sa durian-durian. Walang ya, Marcos Jr., itong alipores mo na to, paki-checkmate nga. Kasi nag-checkmate na siya sa mga kasama niya dito sa sa Kongreso eh. Isipan mo kay Brosas lang. Kay Brosas lang, hindi ko po minamalit si Madam Brosas ha. Madam Brosas, salute po ako sa inyo sa pagkakataong ito, pero ayaw pa rin kita. Kasi po, mga minamahal kong kababayan, itong alipores ni Marcos Jr. na to, siguro, nag-swimming siya po. Nag-swimming siya sa pagpapala. Kahit naman ako kung gano'n naman kalalaki yung mga pagpapala talagang magsiswimming ako. Isipin mo, nagta-tricycle. Katulad ni Benny Abante. Isa pa yung Benny Abante na yan, ang lakas ng boses. Kung makabastos kay BP Inday Sara, wagas. Na siya, na lifestyle check siya. Ayun, sinara ang kanyang Facebook. Kaya lang, hindi na siya nakatakas. Meron pala siyang Escalade, mga minamalong kababayan. Magtaas po ng kamay ang may Escalade dito. Pag wala kang Escalade, -5 ka. Meron din siyang yung tinatawag nilang Mercedes-Benz, yung napakamahal. Ang laki yata ng sahod ni Benny Abante na. Mukha naman siyang tricycle driver. Balita ko si Benny Abante umatras na.
Siguro si Benny Abante sa oras na ito, alam niyo kung anong ginagawa niya? Siguro nagmumuni-muni siya ngayon. Sabi niya siguro, dapat gumaya na lang ako kay Dong Gonzales, hindi na kumikibo. Sabi niya siguro, dapat gumaya na lang ako kay Dong Gonzales, ay nangaawat lang mga nang nag-aaway. Kaya lang, pasikat po dahil malapit ng halalan. Mali po ang binangga ni Kong Benny Abante. Gusto niya pong banggain yung agila, ayun, tumama siya sa pader. Kaya itong si Alice Stella Kimbo, malaki rin ang pagsisisi nito eh. Sabi siguro ni Stella Kimbo, ba't kasi nagmayabang pa ako sa mga tao na marami akong ganung branded o luxury goods sa aking pangangatawan. Wala na Stella Kimbo, uli na ang lahat. Kahit tumabol ka pa ng mayor diyan sa lugar niyo sa Marikina, alam na taga Marikina ba to? Paki-comments nga sa comment section na kung taga Marikina to. Lahat po ng mga taga Marikina itaas ang kamay. O yun, wag naman po yung yung hawak-hawak mo yung anak mo, wag mong itataas yung kamay mo, baka magaya ka ditong kay Stella Kimbo, nahulog sa duyan. Bigla po ako natawa doon. Duyan. Ba't naisip ko yung duyan? Di ba? Ito po. Natawa po ako doon. Pasensya na po kayo, mga minamalong kababayan. Ha? Ako kasi minsan natatawa din ako eh. Dito po pakinggan po ninyo ito. Ito pong bagay na ito, mga minamal kong kababayan, alagaan po natin. Alagaan natin ang tinatawag na critical thinking. Dito kasi meron tayong critical thinking eh. Dito sa channel na ito, meron tayong critical thinking. Ewan ko si Marcos Jr. kung meron siyang critical thinking. Baka critical na po yung kanyang utak. Hindi, totoo po yun. Pagmasdan po niyo siya. Yung kanyang palagay ko dapat magpatingin si Marcos Jr. eh. Baka meron siyang, anong tawag doon, yung nalalaglag yung kalahating muka. Hindi ko alam kung encephalitis yun. Hindi, yung muscle niya dito sa kabilang mukha niya o sa kabilang hindi po niya masyadong nakokontrol. Si Angelo De Leon, napanood ko po yun eh. Hi po ma'am, pero hindi ko po sinabing mahilig kayo sa pulburon. Hindi, disclaimer lang po Ako, mahilig po ako sa pulburon. Ewan ko lang si Marcos Jr. Yung pulburon na kinakain ko po, Gold Deluxe. Hindi ko po alam yung sa kanila kung Gold Deluxe, baka Gold Unlucky. Ito po, pinahamak po ni Stella Kimbo itong kanyang amo. Kaya naman, itong si Stella Kimbo, utal-utal. Tuloy po natin, sumusobra na tayo sa I share tuloy. your frustration, Your Honor, Madam Speaker. Kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH flood management program from 2022, which amounts to 128 billion, tas 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa Huwag na kayong magtanong. Ito pa lang si Marcos Jr., meron ding 10 billion confidential fund ang inayupak. Isipin mo, 10 billion ang inihingi niya, hindi pa siya natuwa dun sa, magkano ba yun? 800 billion ba yung sinabi ni Attorney Rodriguez na dinagdag para sa pork barrel ng Malacanang? Hindi, lang po ako na nainis lang akong konti. Kasi mga pera po natin yung mga yun. Ito po, tuloy po natin NCR. Ito po. Kasi po mga minamalong kababayan etong babae na to, dati palagay ko hindi siya marunong magsinungaling. Magsimulang nag-show siya ng Patek Philippe tsaka yung kanya mga hermosas na mga bag, ay ang galing po niyang sumunod
sa mga binibigyan nilang script sa kanya. Ito po, pakinggan natin. DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan, and at the same time yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans, and for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon, wala pang ganon. Hoy, Mike Marcos Jr., itong alaga mo, pinahamak ka. Sabi mo, 5,500 na tapos ang flood control. 18 rivers lang palang binabantayan ninyo eh. Kasi nga, pag na-corner na to, ito. Pag na-corner na yan, alam nyo po mga minamalang kababayan, ang pagsisinungaling, hindi mo pwedeng ipagpatuloy ng 24 hours yan. Ang hirap po nun, 24 hours, nagsisinungaling ka. Katulad po itong si Madam Stella Kimbo, siguro sinasabi niya, nakikita kasi niya si BP Sara Duterte, napakaganda, napaka-elegante, wala man lang suot na alahas, wala mang mamahaling bag. Siguro sabi niya, maganda ako kay BP Sara, maganda ako kay BP Sara, maganda ako kay BP Sara, maganda ako kay BP Sara. Pagtingin niya po sa salamin, ayun. O, ano pong masasabi ninyo sa mga kasinungalingan na ito? Comment po niyo sa comment section. Ay, by the way pala, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, kung nakarating ka sa punto ng video na ito, siguro naman kahit konti, nagugustuhan mo. Ngayon, kahit ayaw nyo po yung video na ito, yung napipilitan lang kayo, pakipindot po ninyo yung like button para naman na marami pang makarinig sa ating mga reaction video. Hindi ko po sa paboritong paksa itong si Stella Kimbo, kaya lang, naging paborito ko na. Kasi sa kanya lang natin malalaman 100% ang mga kasinungalingan ng Marcos administration. Ay, dapat pala hindi ko sinabi yun, no? Buray natin, edit natin. Itong si Stella Kimbo, ito'y magaling, mahusay, malupit na mag-explain sa 5,500 na mga flood control project na natapos na, pero 18 lang pala ang binabantayan nila. Yung mga inayupak. Habang nagpapasasa sila dyan sa pag-awit ng Duran-Duran, bakit hindi na lang kaya nila inarkila si Freddy Aguilar? Isa pa tong Freddy Aguilar na to, no? Kumalas kay Pangulong Duterte. Nakakalungkot lang si Freddy Aguilar, kumalas kay Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung... wala naman akong balita kay Freddy Aguilar. Meron po ba kayong balita kay Freddy Aguilar? Paki-comment po sa comment section. O, ayan na natin si Freddy. Baka naman... siya ba yung umawit ng bawat yugto ng sandal? Hindi po ba? Hindi siya umawit nun? Siya sumulat nun. Okay. Anyway, mga minamalang kababayan, ito, kidding aside, itong si Stella Kimbo, dapat nating alagaan kasi siya lamang ang ating susi. Para pagdating ng araw, ay makulong lahat ng mga inayupak na magdanakaw na yan. Isipin mo yon, sino ang magre-regalo sa iyo ng 100 million sa birthday mo? Sana all, BBM. Yun daw inayupak na old friends niya, binigyan siya ng surprise birthday party, tapos binigyan siya ng surprise birthday party, yung Malacanang, nagpa-print siya ng yung invitation, mismong si Marcos Jr. tsaka yung asawa niya ang nagpamigay ng mga invitation, pero surprise yun. Yung mga, ito po, kidding aside, dapat po tayo talagang magkaisa, hindi po ako dilawan, magkaisa upang patuloy nating mabantayan itong mga to. Marami po tayong mga platform
Nandyan ang Facebook, nandyan ang YouTube, nandyan ang ano pa ba, kalsada, kalye. Unang-una, ito po, dapat ito yung mga marites na kakilala nyo, ipagsabi nyo. Mas malupit pa sila sa YouTube tsaka sa Facebook. Ako, may kakilala akong marites eh. May kakilala akong marites. Pero hindi ko na ipapakilala sa inyo. Ito po panoorin naman natin ngayon. May nangyari po may nangyari kahapon. Meron po nangyari kahapon. Ito nangyari kahapon. Yan. Yan po ang nangyari kahapon. Si Baste, hahabol daw ng presidente yan. Hindi si Madam Inday Sara Duterte. Ano nang strategy natin yan? Strategy natin, huwag niyong pagsasabi. Okay, huwag natin pagsasabi. Si Baste, hahabol ng presidente sa 2028. Kaya ginawa siyang vice, ito, pakinggan po natin si Baste. Ito, pakinggan po natin Baste, pasok. Pasok. Ay, galit na galit si Kusi. Si Kusi ba to? Ay, hindi si Kusi. Sige, diretso. Naku, nakita pa lang si Baste, si Marcos Jr. na natain na. Ay, sorry po doon sa salitang natai Ano na lang, na pasinghot. Di ba pag kinakabahan ka, minsan sisinghot. Kinakabahan ka no? Ganyan na nangyayari kay Marcos Jr. Oh, Marcos Jr., si Basti pa lang yan Si Basti pa lang yan. Paano pa kung si Madam Inday Sara nagsama sila? Baka matumba ka, sasaluhin ka ng asawa mo. Pagdating sa bahay, bugbog sarado ka. Ito po. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Davao City. Welcome. So, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PTV Davao. I am very grateful and very honored. I'm glad to accept this position. Gusto ko lang din malaman nyo na kung bakit ako sumali sa partido natin. Kasi unang-una sa lahat, baka kailangan yung matanda, puro bata yung nakikita ko dito. Walang yaka, basta magsalita ka na lang, pati yung mga matatanda pinapahamak mo na ano tuloy ako sa'yo nadadamay ako Sige na. Pero nung narinig ko nagsialisan yung mga membro ng PDP dapat, inisip ko, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may papayak. Kasi kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gustong mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko yung mga kasama ko handang magpakamatay para sa bansa natin. Yun lang ang kailangan ko. Kahit konti na lang tayo, basta alam ko lang yung kasama ko, yun din yung nasa puso at isipan. Wala akong problema dyan. Kumantang namatay na lang yung pagpunta nila, pero usara na sa kasagasin ko na ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Hindi ko na pataasin pa kasi marami pa tayo items sa agenda. Again, welcome, and again, I'm very thankful for having me as your
Executive Vice President. Thank you, and good evening. Wow! Palakpakan muli natin ang ating Executive Vice President, Mayor Baste Duterte. Before we proceed to the other items of the agenda, let's acknowledge also the presence of former Secretary Nakita po ninyo yung figura ni Pangulo Duterte. Tingnan natin ha. Gustong-gusto ko yung ano nyo dito eh. Tingnan natin. Baste Duterte. Ayun o. Nakita ninyo, sabi niya, may kalalagyan ka, Marcos Jr., may kalalagyan ka kay Basti. Oh, di ba? Alam niyo po mga minamahal kong kababayan, ito po ha. Ito po, sa atin lang to. Huwag niyong pagsabi ha. Kunyari, ahabol si Basti sa 2028. Lilituin natin yung mga kalaban, lilituin natin. Pero, ang katotohanan niyan, si Madam Inday Sara ang hahabol. Huwag po ninyong ipagsasabi sa mga dilawan. Huwag po ninyong ipagsasabi sa mga ano. I-adjust ko lang yung mic ko. Huwag po ninyong ipagsasabi sa mga dilawan, sa mga tanso. Yung mga tanso yata at saka mga dilawan, sabay nang nalalasing ngayon eh. Nakita po ninyo yun, yung sinabi ni Baste, ito po, baka ulitin natin na ito. Di banda rito yun eh. Ito, play natin ha, ito pang ganyo. Na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Pakinggan po natin, Pakinggan po natin. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay para sa bansa natin. Narinig po ninyo yun? Narinig niyo yun? Kasi marami pong nagkalasan dyan sa PDP laban. Katulad ni Tolentino. Alam mo si Tolentino, nung una pa lang diskumpiyado na ako niyan eh. Diskumpiyado na po ako diyan. Kasi nung diskumpiyado na po ako kay Tolentino kasi nagmeeting kami ni Pangulong Duterte. Tapos nung nakita ko si Tolentino kumakain ng barbecue sa may swimming pool. Sabi ko kay Pangulong Duterte, "Sir, yung bang senador diyan sa may pool na kumakain ng barbecue, tiwalang-tiwala ka diyan?" Sabi ni Pangulong Duterte, "Huwag kang mag-alala. Kilala ko 'yan. Kumbaga, salimpusa lang dito 'yan." Sabi niya, "Alam mo, Brad," sabi ni Pangulong Duterte, "alam mo, ako mabait ako. Binibigyan ko ng pagkakataon lahat ng tao. Binigyan ko ng pagkakataon yan si Tolentino. Nung kumala siya, sabi ng Pangulong Duterte, umalis ka eh. Bahala ka sa buhay mo. I-endorso kita." Diba? So, sino po yung mga natira? Sino mga natira? Si Senador Padilla, si Senador Bato. Yan, boto po natin yan ha. Huwag natin kakalimutan yan. Excuse me. So, si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator ahabol daw si Philip Salvador eh. Okay, sama na natin, kawawa naman. Kasi gusto kong makausap tong si Philip Salvador eh. Sasabihin ko sana sa kanya, marami na kayo dyan. Nandyan si Bong Revilla, nandyan si Robin Padilla, nandyan si Jinggoy. Si Jinggoy dapat pagpahingayin na to eh. Hindi ko alam kung anong mas malaman, yung tiyan ba niya o yung utak niya. Pero Sir Jinggoy, pasensya ka na, reaction lang yun. Love naman kita. Kahit hindi mo ko kilala, Sir Jinggoy, ikaw kilala kita. Pero kidding aside, hindi naman ako bad trip kay Sir Jinggoy tsaka kay yung kapatid niya. Yung kapatid niya mas okay yata yun eh. Pero marami na sila dun eh. Nandun na si Senador Jinggoy Estrada, nandun na si Senator Robin Padilla, si Bong Revilla, sino pa ba mga artista doon? Maraming mga artista doon eh. Number 1 na artista si Ontiveros.
Nakita niyo yung pinalabas natin video kahapon? O hanapin po ninyo, nagsalita si Ontiveros. Nasaan yung pera? Nasaan yung confidential fund? Hinahanap mo yung pera, confidential nga eh. Balikan po ninyo yung mga ibang video para mapanood po ninyo yung reaction natin doon. Ito po. Kidding aside. Yung pong mga natira dito sa PDP laban, mga minamahal kababayan, sila lang po yung mga katropa ni Pangulong Duterte. Si Robin Padilla, si Bongo, si De La Rosa, si Philip Salvador, si Cusi. Nandiyan po sila, no? Kaya, ayan, yung mga picture nandiyan, no? Ayan, tingnan po natin. Tingnan natin kung makikita natin. Yung una, si Baste, tapos si Cusi, tapos si Pangulong Duterte, Robin Padilla, si Bongo. Bakit kaya yung mga nasa gitna, mga pogi, no? Yung mga sa tabi-tabi medyo konti. Ay, si Philip Salvador, no? Kasi, alam niyo po, minsan, ako pipiliin ko yung loyalty kesa sa pera. Kasi ang mga to, loyal talaga itong mga to eh. Talagang makikipagbakbakan sila para sa bansang Pilipinas. Makikipagbakbakan yan para sa bansang Pilipinas. Ang problema lang po, ngayon, si Abalos yata may problema din ngayon sa panga eh. Meron din siyang, anong tawag doon, yung encephalitis, yung minsan hindi mo nakokontrol. Oo, ganun. Uso yata ngayon yun. Hindi, base lamang dun sa sinend na video sa akin. Baka naman lang yun, natsyempuan lang. Lahat kaya ng mga tao sa Pilipinas, pa-follicle test natin. Una si Marcos Jr. Tapos, sinong susunod natin nun? Uy, wag naman kayong ganyan. Meron po nag-comments, oh. Si Senador Bato de la Rosa daw. Anong buhok naman yung pa-follicle test mo dun? Kung wala ka makuha sa ulo niya, saan ka kukuha? Loko-loko rin yung nag-comments na yun, Hindi po, kidding aside po. Ito pong nangyayari ngayon sa bansa natin. Talagang, akala po kasi ni Marcos Jr., nung nangangampanya siya, lahat ng mga vlogger na nakasunod sa kanya, lahat ng mga vlogger na nagbablog para sa kanya, ay sa kanya. Hindi po niya alam, kaya lang siya binablog para sa views. Ito mga inayupak na, pero marami pong vlogger na tumigil na. Maraming mga vlogger na tumigil na, yun, 100% kay Marcos Jr. yun. Pero yung mga hindi 100% na vlogger na hindi pa tumitigil ngayon, kay BP Sara yun. Nadamay lang sila dun sa bagong Pilipinas, bagong muka, mga inayupak ngayon nasa Malacanang na. Anyway po, patuloy po nating ipanalangin ang ating bayan, President Bongbong Marcos. Dalangin pa rin namin na magtagumpay ka sa presidency mo. Dalangin pa rin namin na magising ka na sa bangungot mo. At dalangin pa rin namin na sana mag-ingat ka sa mga kasama mo, lalong-lalo na sa asawa mo. Anyway, God bless you all.